Shalom Aleichem. Shalom, isang pinagpalang araw sa lahat, mga kapatid. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. Wilderness sapagkat bagamat napakalawak nitong platform na ito, pero alam naman natin na marami pong mga gumagawa ng content dito kaya ang mga tao ay malayang makapipili ng kung ano yung kanilang panunuorin or pakikinggan. So napakalawak pero hindi mo maaasahan na may makikinig or manunood. Yan, mga kapatid. At sinabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4 na sinasabi doon na preach the word of God whether in season or out of season, whether convenient or inconvenient. So, tuloy lang, mga kapatid. At tayo ay, ang ginagawa natin ay binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon ng binabasa rin sa lahat ng mga Katolikong simbahan sa buong daigdig. Maliban na sa US, advance lang tayo ng isang araw. So, the Gospel of the Lord according to St. Mark chapter 4 verses 26 to 34. Glory to you, Lord. He said, this is how it is with the kingdom of God. It is as if a man were to scatter seed on the land and would sleep and rise night and day, and the seed would sprout and grow. He knows not how. Of its own accord, the land yields fruit, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. And when the grain is ripe, he wields the sickle at once, for the harvest has come. The mustard seed, it said, to what shall we compare the kingdom of God? Or what parable can we use for it? It is like a mustard seed, that when it is sown in the ground is the smallest of all the seeds on the earth, but once it is sown, it springs up and becomes the largest of plants and puts forth large branches, so that the birds of the sky can dwell in its shade. With many such parables, he spoke the word to them, as they were able to understand it. Without parables, he did not speak to them, but to his own disciples he explained everything in private. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Basahin natin sa Tagalog, sa Pilipino, ang magandang balita, Biblia. Sinabi pa rin ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay, pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagkakapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus. Anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi.
kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay, nagkakasanga. Ito ng malalabay, ano pat ang mga ibon ay nakapamugad sa mga sanga nito. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, shalom mga kapatid. Yan, maraming salamat sa mga nagtatap ng screen, ng mga nagla-like. Ang background ko sa mga hindi nakakaalam, ang altar ng Our Lady of Light, International Shrine of Our Lady of Light, Our Lady of Peace and Good Voyage ng Diocese ng Antipolo. Yan, altar ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Okay. Our Lady of Light pala sa Kainta pala yun. So, yan. Okay. So, ang ebanghelyo ngayon ay paghahalintulad or paghahambing ng Panginoong Hesukristo sa paghahari ng Diyos ay hinahalintulad niya sa isang mga hasik ng binhi. So, kung makikita natin dito, ang ginamit na term ng Panginoon ay sabi niya ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. So, naghahasik ng binhi. So, isang maghahasik ng binhi, of course, kung titingnan natin, primarily, ang Panginoong Jesucristo. At ang binhi na ito ay, kung pupuntahan natin ang Matthew chapter 13, ang sinasabing binhi doon ay ang salita ng Diyos at ang bukirin ay ang sanlibutan or mga tao, mga kapatid. And then, at ang mga hasik dito mismo ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sinasabi dito na ang sa paghasik, natural, di ba? Lalo na kapag yung mga magsasaka about sa palay, natural, ang magsasaka ay piniprepare mo na, of course, piniprepare mo na yung lupa, sinasaka mo na yun, kinukultivate yung lupa, then after that, kapag na-prepare na yung lupa, saka ihasik yung palay. So, sa paghahasik ng palay, kung palawakin natin ang patungkol sa paghahasik, hindi naman lahat ng nahasik na binhi ay magiging successful yung pagtutubo, sapagkat doon din sa Matthew chapter 13, di ba, na ipinakita din ng Panginoon doon na may 4 na uri ng lupa na hinasikan. Di ba? At ang naging successful lamang doon sa mga hinasikan ay yung lupa na matabang lupa na kung saan tumubo yung binhi na inihasik. So, yan. Ang lupa, pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi ng hindi niya nalalaman kung paano. So, ibig sabihin, lalo na, halimbawa katulad nito, yung ginagawa ko or ginagawa ng marami, na kung saan ay naghahasik ng binhi, I am sharing the Word of God, na despite na I am not a priest, I am just a lay person, pero bilang laiko na tayo na mga laiko na nakikibahagi sa threefold ministry or threefold mission ng Panginoon ay may katungkulan din na ibahagi natin yung ating pananampalataya. So yan, na hinasik natin yung salita ng Diyos, then after that, hindi na tayo mag-worry. I am not worrying after I am sharing this word. I am sharing, reading, and sharing these things dito, sa platform na ito. I am not worrying anymore. Katulad dito ng parable dito sa Ebanghelyo ngayon, na yung nagtanim ng binhi,
nagasik ng binhi, ay hindi na siya nag-alala. The same with me, hindi na ako maglala kasi I have done my part to scatter the seed. Dangan nga lamang kung anong uri ng lupa yung mga tatanggap. Kasi nga sabi ko sa inyo, kaya nga noon pa matagal ko nang bago pa ako nagpapasimula pa lang ako dito ay talagang nilagyan ko na ng title na Preaching in the Wilderness, di ba? Wilderness, ilang. Bagamat napakaraming mga tao dito maabot sa platform na ito, pero makakonsider mo na ilang kasi sapagkat ilan lamang ang maaring makinig or manonood sa ganitong uri ng content, mga kapatid. So, sabi dito, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. So, after he scattered the seeds, hayaan niya na lang yun. The same with me. After I scatter the seeds, after I share the Word of God, hayaan ko na. Let the Lord do His part. Yan din naman yung sinasabi din sa 1 Corinthians chapter 3, mga kapatid, na ikaw ang magtatanim, merong magdidilig, ngunit ang Diyos pa rin ang magpapatubo ng tanim. Andun sa 1 Corinthians chapter 3 yan, mga kapatid. Ay sinasabi ni San Pablo na sabi niya, so, then dito, ang lupa'y siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay, pagkatapos ay may mahitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong igagapas sapagkat dapat nang anihin. So, kaya itong pangangaral ng mabuting balita ay tuloy-tuloy kasi may tinatawag na harvest time pagdating na araw, mga kapatid. Kaya nga sinasabi din doon ni San Pablo sa 2 Timothy chapter 4, mga kapatid, ito tingnan nyo. Kasi may harvest time, bakit kinakailangan natin ihasik itong salita ng Diyos? Because there will be a harvest season. There will be a judgment. Kasi kung titingnan natin, kung intindihin natin doon sa Matthew chapter 13, sa parable, sa Matthew chapter 13, na itong harvest, ito yung judgment day, mga kapatid. So that is why the word of God will be preached. Sabi dito sa 2 Timothy chapter 4, sabi dito, verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahong hindi na nila pakikinggan ang wastong aral, sa halip susundin nila ang kanilang hilig. Mangangalap sila ng mga gurong walang ituturo, kundi mga bagay lamang na gusto nilang marinig. Verse 4 pa, ibabaling nila sa mga alamat ang kanilang pansin at hindi na nila pakikinggan ang katotohanan. Yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, na magiging consistent, magiging persistent yung pangaral ng salita ng Diyos. Kasi time will come, which is happening right now, mga kapatid, dito sa platform na ito, di ba? Makapipili yung mga tao ng kanilang gustong pakikinggan. Even patungkol sa pananampalataya, di ba? Kaya nga, ang mga tao, kung hindi sila ayaw nila, di ba, umaalis sila sa Catholic Church kasi boring daw. Lumilipat sila at nagpipili sila na sa iba't ibang mga sekta kung saan sa tingin nila na convenient sila dun sa sekta na yun. Meron nga ako napanood sa Facebook na yung babae, yung asawa niya nag-apply as pastor sa US yun, sa isang church sa US, at sinabihan siya, bago siya pa man, nag-apply pa lang siya, ay sinabihan siya noong head pastor yata yon, sabi niya dito, sa church na to, they are not talking about sin, they are not talking of yung
sa tingin nila na nakaka-offend sa kanilang mga member. So, ibig sabihin, parang nagalit yung babae. Sabi niya, so what are you looking for? Yung asawa ng pastor, so what are you looking for? A motivational speaker? So, meron na ganung mga umiiral, mga kapatid. So, kaya, ang paghasik ng salita ng Diyos ay dapat tuloy-tuloy sapagkat there will be a harvest time. Ito yung sinasabi dito, may harvest time, mga kapatid. At kung babalikan ninyo at titingnan nyo yung Matthew chapter 13, makikita natin doon na pinapaliwanag ng Panginoon na ang harvest time na ito is the judgment day, the judgment time, mga kapatid. So, dapat the Word of God must be preached, mga kapatid. At sinasabi nga, kaya nga mayroon doon sa Matthew chapter 14 yata yun, mga kapatid. Tingnan natin. Okay. Sa Matthew chapter, saan lang? Dito, hanapin natin ang mga kapatid. Sa Matthew chapter 24 verse 14, yan mga kapatid, ang sinasabi dito. Sabi niya, ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. So yun yung paghasik ng binhi ay dapat maipangaral sa lahat, and then after that, sa kadarating ang wakas. There is a harvest time, there is a judgment day. So hindi siya ginagawa yung paghahasik ng Word of God for nothing. Parang wala lang. Kundi may rason ang Panginoon bakit patuloy na ihasik yung salita ng Diyos. Okay? So, sabi ito malinaw, and the gospel, dito sa Matthew chapter 24 verse 14, yung sa English version nga, sinasabi niya, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. Sabi dito sa Tagalog, sabi niya, at ipangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat sa kadarating ang wakas. Para pagdating ng Judgment Day, hindi natin pwede sabihin, I didn't hear the gospel, Lord. Hindi ko napakinggan yung ebanghelyo. Hindi ko narinig yan. Wala akong alam dyan. Okay. Yan. Okay, punta tayo ngayon. Tuloy natin yung ating binabasa. At makikita natin dito na verse 30. Sa verse 30, sa Marcos chapter Marcos kabanata 4 talata 30 hanggang 32. Ang sabi rito, sa ano natin ihambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Magkakasanga ito ng malalabay anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga sanga nito. So, makikita natin dito mga kapatid na sinasabi ng Panginoon na isang binhi yung itinanim ng mustasa. So, sa atin, ang mustasa ay alam naman natin, kilala naman natin ang mustasa ay nahalo yan sa sinigang, sa miso. Ewan ko lang kung and then sa amin sa probinsya, yung ginagawa namin parang sinasmash namin siya tapos lagyan ng kamatis. Hindi ko lang alam kung meron pang ibang luto dyan. So usually dito sa amin ay may luto na nilalagyan namin ng
nilalagyan namin ng isigang sa miso, yung mustasa. So, napakaliit na binhi, pero makita natin dito na lumaki ng hindi ang ginagawa dito saan natin ihambing ang paghahari ng Diyos at ipinakita dito ay katulad, hindi sinabi na katulad ito ng mga binhi ng mustasa, kundi katulad ng binhi ng mustasa. Sabi dito, na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. So, napakaliit nito, pero sabi niya, kapag nagtanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamaliit sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakapamumugad sa mga ito. Kung titignan natin, mga kapatid, talagang ito'y paghahambing tungkol sa paghahari ng Diyos. At makikita natin na alam naman natin na ang paghahari ng Diyos ay nasa simbahan. At ang simbahan ay iisa. Makikita natin yun, mga kapatid. Isang binhi yung inihasik. Nagsimula sa maliit. At makikita natin na after na itanim, lumaki ng lumaki at naging punong kahoy. At yun nga, na pinamumugaran ng mga ibon. So makikita natin na kung titingnan natin, babalikan natin ang kasaysayan, ay ang paghahari ng Diyos, ang church ng Panginoon, ang kanyang iglesia, ay nagpasimula lang sa Kanya. At nagtawag siya ng 12. At yung 12 na yun ay dumami ng dumami at lumaki ng lumaki. Lumago ng lumago. Hanggang pati nga tayo dito sa Pilipinas ay naabot maging sa iba't ibang mga bansa, maging sa mga kabundukan, ay lumaki ng lumaki. So makikita natin na even sa parabol na ito ay isang binhi lang ang hinanintulad ng Panginoon, hindi maraming binhi. Kundi nagsimula sa isang binhi at ito'y lumaki ng lumaki. Alam niyo doon sa mga kapatid sa Daniel, yung paghahari ng Diyos ay doon itong Mark chapter 4 verse 30 to 32, makikita natin doon sa aklat ni Daniel, makikita natin yung pagkakahalintulad nito mga kapatid doon sa Daniel chapter 2. Okay. Dito sa Daniel, okay, ang context nito is yung nanaginip sa Nabucodonosor na pinaliwanag ni Propeta Daniel, yung kanyang panaginip, na nakakita siya ng isang malaking imahen na kung saan itong imahen na ito ay binubuo ng iba't ibang mga sangkap mula sa ulo hanggang dibdib, then from dibdib hanggang diyan hanggang sa paa. So may iba-ibang component. So challenge ko sa inyo para basahin nyo yung kwento. Maaaring nabasa nyo na rin ito. Okay. So verse 44, sabi dito, sa panahon ng mga hari niyaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kaharian hindi babagsak. Ayan mga kapatid Yan. Hindi babagsak. Kahariang hindi maibabagsak. Yan. Kahariang hindi maibabagsak kailanman. Yan Sa panahong yaon, magtitindig ang Diyos. Ang Diyos, sa panahong yaon, ang Diyos, sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi maibabagsak kailanman ni masasakop ni numan. Dudurugin ito at ganap na wawasakin at iba pang kaharian. Ano pat hindi, sa verse 45, ano pat hindi na makabangon ng mga iyon kahit kailan. Ang katulad nito, yaong tipak na batong dumurog sa ribultong yari sa bakal, luwad, tanso, pilak at ginto, mahal na hari. Ang mayari sa hinaharap ay pinapaalam sa inyo ng dakilang Diyos. Yan po ang inyong panaginip at kanyang kahulugan. So, hanapin natin ito sa kasi may hinahanap ko dito. So, makikita natin, mga kapatid, na yung
imahe na yun, sa panahon na yun, magtitindig ang Diyos ng isang kaharian na kailan may hindi maibabagsak. Take note of the word kailan may hindi maibabagsak or maaagaw or maaagaw ninuman. So you see, makikita nyo doon pa lang sa prophecy. Kung titingnan nyo itong ebanghelyo ngayon dito sa Mark chapter 4 verse 29, 30 to 34, ay makikita natin na ito'y very parallel at tugmang-tugma sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa Kristo dito. Hanapin ko dito sa King James, mga kapatid. Kasi may nabasa ako dati na talagang yung bato na yon ay hindi lamang yung dumurog na bato na yon sa imahe na yun, ay lumaki ng lumaki at pumuno sa buong daigdig. Ganun yung pagka-describe. Hindi lang natapos yung bato doon na dumurog lang siya sa mga empire. Actually, it refers the empires ng mga different empires, different kingdom. Di ba? Makikita natin. Sabi dito. Okay, namin natin Okay. Dito sa King James, hanapin ko. Okay. So, pareho pa rin yung sinasabi, mga kapatid, bagamat ito yung English, pareho pa rin, na hindi itong kingdom, God will set up a kingdom, mga kapatid. At makikita naman natin na doon sa Matthew chapter 16, yung parallel nito, yung related nito na mga sinasabi dito sa Daniel chapter 2 verse 44 to 45 at saka yung sinasabi dito sa Mark chapter 4 verse 30 to 34, makikita natin that they are closely related, na isa ang tinutumbok. At makikita natin na sinasabi dito na hindi talaga masisira. Makikita natin kaya nga lumago, naging malaking puno. Kapatid. So it refers to the church. So inumpisahan ng Panginoon sa Jerusalem. Actually, nagpasimula sa kanya. Then his 12 disciples. Then later on, it scattered sa iba't ibang mga lugar. Ayun, mga kapatid. So, yan. At kaya nga yung iba nagko-question. Sabi niya, paano na maging ang church ng Panginoon ay magiging Roman Catholic? Actually, originally, ang nagbigay ng pangalan na yan ay hindi naman talaga Catholic, kundi hindi naman talaga sila Katoliko. Ang parang panguuyam lang ito ng mga Protestante, itong ginamit na Roman Catholic. Pero parang katulad nung sinasabi nga nung napanood ko, sabi doon nga, katulad ng pangalang Christian, actually hindi naman tayo ang nagbigay ng pangalan sa sarili nating Christian. Pero yung mga tao na umuuyam sa atin. Pero tinanggap din natin. Kumbaga sa sinakyan natin. Di ba sa Acts 11:26 doon, tinawag ang mga alagad ng Panginoon Kristo na mga Kristiyano. Doon sa Acts chapter 11 verse 26. Pero hindi naman tayo na mga mananampalataya ang nagtawag ng sarili natin, kundi yung mga ibang mga tao. Pero tinanggap natin. Then ang ating simbahan ay Catholic Church, na ginawa ng iba, itinawag tayong Roman Catholic Church para pang-uyam. Anglican yata yun ang nagpasimula. Anglican, tama ba ako, Mystery of Faith? Pero tinanggap natin. Bakit? Kasi through the wisdom of God, makikita niyo mga kapatid, through the wisdom of God, in-question ng iba, bakit Roman Catholic? Di ba ang Roman Catholic is persecutor? Ang Roma is persecutor ng simbahan?
Yes, the pagan Rome. The pagan Rome is the persecutor of the Christians. From the 1st century hanggang almost 4th century, matindi yung persecution. Pero through the wisdom of God, makikita natin na itong mga persecutor na ito ay ginamit ng Panginoon para magiging panatag ang kanyang iglesia, ang kanyang simbahan. Kasi may pattern na yan sa Old Testament, mga kapatid eh. Naalala niyo, di ba, nakwento ko na to eh. Naalala niyo si Esther? At saka yung tiyuhin niyang si Mardochyo at saka si Haman? Nag-asawa si Esther ng labag man sa kalooban niya na makapag-asawa ng hari. Pero kung babasahin niyo yung aklat ni Esther, sinasabihan siya ng tiyuhin niya, kaya nga maaring nilagay ka dyan ng Panginoon for a purpose. Yes, then indeed talagang totoo nga na yung pagkaasawa ni Esther ng isang paganong hari ay may dahilan. Kasi later part ng history ng kasaysayan ng mga Israelita na sa panahon ng yaon ay itong si Haman na galit kay Mardochyo na tiyuhin ni Esther ay tuwing dadaan siya sa malapit sa palasyo ay hindi yumuyuko sa kanya. So nagalit siya, nagpapirma siya ng isang dekrito sa hari na yung kumakalaban sa hari ay ipapatay. So tinatakan ng singsing ng hari. Balikan nyo na lang doon para malaman nyo kung totoo ba yung pinagsasabi ko. And then, nilapitan nga ni Mardochyo itong si Esther na kanyang pamangkin. Dinamo niya saya, kaya nga siguro ikaw nilagay dyan ng Panginoon for a purpose. Yes, indeed, totoo nga. And then nagpasting si Esther bago lumapit sa hari. Sa kanyang paglapit ay hinimatay pa nga siya kasi sa kanilang panahon ay kahit reyna ka hanggat hindi ka pinapatawag ng hari ay maaari kang maparusahan. So nung hinimatay si Esther, then sa kanya nang tinanong siya anong nangyari, tinanong siya ng hari, anong nangyari? Binanggit ni Esther yung kalalagayan ng kanyang kababayan na dahilan do sa dekrito na pinirmahan mismo ng hari ay mamatay ang kanyang kababayan. So yung dekrito na yon na pinirmahan ng hari, hindi niya na marikan. Kasi di ba kakahiyan nila yun? Yung ano nila yun, yung pride nila yun. So ang ginawa ng hari, para hindi sila malipol, anong ginawa? Nagpalabas ng dekrito ang hari na ang mga Hudyo ay meron silang binigyan niya ng otoridad na ipagtanggol yung kanilang sarili. Then, hindi nagtagumpay yung mga gustong pumatay sa kanila. Yun nga sa pangunguna ni Haman. Din alam naman natin, later on, si Haman ay pinapitay ng hari dun sa kanyang plot. So makikita natin, di ba? Yung hindi Hudyo, kaaway ng mga Hudyo, ginamit ng Diyos para maipagtanggol yung kanyang bayan. Gusto ko yung i-stress out, mga kapatid, at ipaliwanag kung bakit pinili ng Diyos ang imperyo ng Roma. Kasi kung babasahin nyo sa Romans chapter 1, verse 7 and 8, di ba maliwanag naman doon? Anong sinasabi doon? Sinasabi dito sa Romans chapter 1, verse 7 and 8. Ayan. Okay. Sabi dito. Okay. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos sa pamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. So, ang kanilang pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Ng mga Kristiyano dun sa Roma. Then another pattern, kaya nga kini-question kasi ng iba, hindi nila maintindihan yung wisdom of God. Bakit Roman Catholic? Si Jesus Christ, Hudyo. Yes, si Jesus Christ, Hudyo, pero alam naman natin na itinakwil nila, they are supposed, kung mabasahin natin doon sa book of Isaiah, they're supposed to bring the light
to the nations, mga kapatid. The light of the gospel to all the nations. Pero alam naman natin na hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Diba? Makikita naman natin yan, mga kapatid, na hindi nila tinanggap ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung babasahin natin dun sa Acts 13, sabi niya, sa pagyamang hindi ninyo tinanggap, ay pupunta kami sa mga hintil. Okay. Okay, sabi dito Sa Acts 13:46, ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Pupunta kami sa mga hintil. That is why, since hindi tinanggap ng mga Hudyo, itong mabuting balita na ito, ay even until now, alam naman natin yun, di ba? Ay yung kabuuan ng Jewish nation ay hindi nila tinatanggap ang Panginoon Jesucristo. They're still waiting for a Messiah. Kaya nga yung mga Zionist, yung mga extreme Zionist, yung mga Zionist na tinatawag, alam nyo ba na kapag may makita sila ng mga Kristiyano doon sa mga Hudyo, ay dinuduraan nila yan sa harapan. Dumudura sila sa harapan. Kasi hindi nila tanggap na ang Panginoon Jesucristo ang Mashiach. Siya ang Yeshua HaMashiach. Hindi nila tinatanggap, mga kapatid. Yan. Okay. So that is why, in the wisdom of God, makikita natin na bakit ang Roma na persecutor ng Catholic Church ay siya pang naging sentro ng pananampalataya. That is the wisdom of God. Yun nga sinasabi ko sa inyo, yung kwento ng Easter. Di ba? Si Cyrus, si King Cyrus. Kung babasahin natin ang aklat ni Propeta Isaias, may mga talata dyan sa aklat ni Propeta Isaias, may mga chapter dyan. Dyan sa chapter 40, onward. Makikita natin na may prophecy dyan patungkol kay Cyrus. Ngayong prophecy nga dyan na patungkol kay Cyrus ay inangkin ng ating mga kababayan. Bakit si Cyrus ang pinapatungkulan? Take note, si Cyrus is not a Jew. Is not an Israelite. Pero siya ay ginamit ng Panginoon para makabalik ang mga Hudyo sa kanilang bayan at may tayo at makapagtayo ng muog at ng templo. Diba? Maitayo yung kanilang muog. Gumawa din siya ng dekreto na bigyan sila ng safety pass. Basahin niyo yung part ng Isaiah, then Nehemiah, Ezra. And makikita niyo dyan yung kwento na yan sa Ezra at saka Nehemiah. And then yung later part ng Isaiah. So, hintil din yun, pero ginamit din siya ng Panginoon para makapagbalik ang mga Hudyo sa kanilang bayan at maitayo yung kanilang wall. Diba? So may pattern na. Sa Old Testament pa lang, maging si Joseph the Dreamer. Diba? So why you question na ang Panginoong Jesucristo ay Hudyo, bakit ang naging sentro ng pananampalataya ay sa Roma? That is the wisdom of God, mga kapatid. Di ba, may binanggit, dalawa na yung nabanggit ko sa inyo na pattern. How the Lord works in a mysterious ways. Di ba? Anong ginawa nyo nung bago magkaroon ng tagutom, ay pinadala na niya si Joseph doon sa Egypt. May sinasabi dito sa Genesis chapter ito mga kapatid, hanapin natin. Genesis chapter
45 verse 7, mga kapatid. Anong sabi dito? Pinauna ako rito ng Diyos upang huwag malipol ang ating lahi. Dinala niya ako rito upang marami ang maligtas, kaya hindi kayo kundi ang Diyos ang nagdala sa akin dito. Ginawa niya akong tagapayo ni Paraon, tagapangasiwa ng kanyang sambayan at tagapamahala ng buong Ehipto. So you see, na mismo ang Egypt, na although later on ay naging ng alipin sa mga Hudyo, pero sila rin yung ginamit ng Panginoon para hindi sila malipol sa gutom. Diba? So that is the wisdom of God. So do not question why the Roman Empire, the pagan Rome, was once a persecutor of the Church of Jesus. Mga kapatid, but siya rin yung lugar na naging sentro ng ating pananampalataya. Wisdom ni Lord yun. Kasi ano ang nangyari? Anong naging kasaysayan? Si Reyna Elena, hindi ko masyado nakuha yung kwento na Reyna Elena, pero siya yung unang na-convert prior si Constantine. Si Reyna Elena, yung nanay ni Constantine, ang unang na-convert sa Catholic Church. Kaya nga, ang isa sa maaring si Reyna Elena ay nagkaroon ng vision. Kaya nga pinahanap niya yung cross doon sa Jerusalem. That is why meron tayong tawag na Santa Cruzan because of Reyna Elena. At ang pinahanap ni Reyna Elena yung cross sa Jerusalem. At since na ang mga Hudyo, after ng crucifixion ng Panginoong Jesucristo ay hindi naalis sa gunita ng mga tao ang patungkol sa kanya, kaya tinago yung cross. Ngayon, pinahanap ni Reyna Elena. Pinahanap niya, and then, papaano nila how to determine kung yun ba yung cross ni Jesus at yun ay hindi. So, may nakita silang cross, ang ginawa nila, for them to determine whether it is the real cross of the Lord Jesus Christ, ay merong mga may sakit na humipo sa mga cross. Tinry ng mga may sakit hipuin yung mga cross. And then yung isang cross, nung hinipo ng may sakit, ay nagkaroon ng instant healing. And with that, they concluded it was the cross of our Lord Jesus Christ. Jibril, Loki. Thank you sa summer sun. Okay. So that is why we in the Catholic Church, thank you, Jovi, God bless. Okay. Became the number 18 member of the team. That is why meron tayong tinatawag na Santa Cruzan because of that. Yung nanay ni Constantine, na emperador ng imperyo ng Roma, ay ipinahanap yung cross. Yan, that is why meron tayong Santa Cruzan. Kaya nagagalit ang mga pari natin, may ibang mga pari na nagagalit, kapag ginagawa natin, parang sinasalaula natin kung ano yung dahilan kung bakit may Santa Cruzan. Then later on, si Constantine naman, nung papasok na sa 4th century, mga kapatid, si Constantine, may rival siya sa imperyo. So, ganyan talaga ang power. Kapag sa mga imperyo na ganyan, ay may mga rivalry yan. Agawan ng kapangyarihan. So, si Constantine during those times ay meron siyang rival sa imperyo. At ito'y nagiging banta sa kanyang pamumuno. At si Emperor Constantine ay nagkaroon ng vision na tinatawag na in hoc signo vinces. Nagkaroon siya ng sign, nagkaroon siya ng vision or dreams na about dun sa cross na may caption, sabi niya, in hoc signo vinces. By this sign, you shall conquer. Yun yung naging vision kay Constantine. So, maaring yung sa kanyang dreams or vision is very strong. Very strong yung
inspiration ng Lord na totoo ito. Kaya di ba makikita natin na ang later on ay nagpagawa si Constantine ng mga cross sa kanilang thank you. God bless. Okay. Nagpagawa si Constantine ng mga nagpagawa si Constantine ng mga cross sa kanilang mga banner, sa kanilang mga shield, even sa kanilang mga armor. Di ba mga kapatid, makikita natin 'yan sa mga lumang mga pelikula. And then nung Milbian, sabi na dati ni yan. Ay, hindi pa ako pare, Melvin. Like ko lang din po ako. Sabi nga dati ni Mystery of Faith, di ba? Mystery of Faith, sabi doon? Sa Milbian Bridge, nung nagkaroon sila ng digmaan sa Milbian Bridge, ay napatunayan, nagtagumpay si Constantine. Tunay nga yung sinabi na ipinakita sa kanya na in hoc signo vinces ay naging totoo. Yan. In hoc signo vinces. Kaya kapag may cross ka, ay talagang lagi kang magtatagumpay. In hoc signo vinces. By this sign, you shall conquer. Sapagkat ang andito sa krus ay mananagumpay, tayo rin ay magtatagumpay, mga kapatid. So sa Milbian Bridge na yon, nagkaroon ng digmaan at nanalo si Constantine. Yes, victory. Oo, kaya nga minsan pinipray ko rin yung yung parang pang-exorcism din yung prayer ng in hoc signo vinces. In hoc signo vinces, by this sign you shall conquer. Bakit tayo magtatagumpay through this sign? Because the one who was crucified in the cross were victorious. Kaya nga kahit nakapako na siya, sinasabi niya pa, tetelestai. Diba? Nasabi niya pa ng tetelestai. Mission accomplished. Ibig sabihin, nagtagumpay siya. You see? Ayan. Kaya, kahit sa Mindanao, sa Mindanao, alam niyo ba na, kaya yung mga doon, hindi matalo-talo yung mga nangahawak sa cross. Bagamat kuminsan, yung kanilang pananampalataya ay perverted, pero because of the cross, talaga nagtatagumpay sila. So yan mga kapatid. Sabi ni AI, algebril, maganda yan para may makaalam din ng history, magandang ginagawa niya. Kung ang sinasabi natin Jibril, yung just a bit of history, kung hindi sila masyado convinced sa akin, pwede naman nila i-reconfirm. Pwede naman nila i-research, totoo ba itong nangyari nito, pinagsasabi ng mamang ito. Pwede naman, di ba? Magiging challenge sa atin yon. Di ba kahit sa teacher, kapag magsalita yung teacher, kapag magtuturo yung teacher, ay hindi naman tayo pwede na, opo, siya nga po. Opo, siya nga po. Hindi pwede ganun. Kapag yung professor natin or yung teacher natin nagsasalita, may binabasa, may nahawak siyang libro, hindi tayo papayag na mga estudyante na yung teacher lang yung magbabasa. Totoo ba yung sinasabi ni teacher? Di ba? So, hindi pwede kung totoong estudyante ka, kung totoong nag-aaral ka, ay hindi pwede na ang teacher lang magsasalita, sasabihin na, ay, opo, siya nga po, opo, siya nga po. Hindi pwede ganun. We need to counter reading. Magkaroon tayo ng counter reading, mga kapatid. Yan, mga kapatid. And then, that is why, kung bakit, kasi po maraming nasimba, wala na nakaalam mga nakaaraan about kay Jesus. So yun nga ang challenge, kapatid, AJ Jibril na yan ay Gabriel. So, ayun na nga ang challenge sa atin ngayon. Information age na. Kasi kinakailangan natin balikan ang kasaysayan. Di ba, a mystery of faith, saan yan? Doon sa aklat ni Job.
na we are being challenged to balikan natin ang kasaysayan. Okay? Sinasabi nga sa Romans chapter 15 verse 4, ito rin yung kahalintulad dito. At maging doon sa aklat ni Job, may sinasabi doon na ina-encourage din tayo na ibalikan natin yung kasaysayan. Maaga kapatid, kuminsan alas 5, ganun 5:30, kuminsan late din kasi kanina nag-live ako pero kinuhan ko yung about sa prayer, yung Latin prayer of Holy Rosary. So, kuminsan mga 5 or 5:30, ganun. Sabi dito, araw-araw itong ginagawa. Sabi dito sa Romans chapter 15 verse 4, ito mga kapatid, sabi dito, for whatever was written, okay, for our instructions, that by endurance and by the encouragement of the Scriptures, we might have hope for whatever was written previously. So, yung mga kasaysayan na yun ay makapag-inspire sa atin. Yung mga kasaysayan ng mga unang Kristiyano, kasaysayan ng mga ibang mga mananampalataya, ay makapag-inspire sa atin. So, ganun ang nangyari, mga kapatid. Na kaya, huwag nating i-question yung wisdom ni Lord na bakit ang Roma ang naging sentro ng pananampalatayang Kristiyano. At take note, yung obelisk doon, sabihin ng mga, ito na, banggit na rin ito ng ibang mga ngaral. Yung obelisk doon, dati, galing daw yun sa Egypt. Dinala ng imperyo ng Roma sa Rome kasi natalo nila ang Egypt. Si Cleopatra, narinig ko ito kay Attorney Maruel Yasus. Natalo nila si Cleopatra sa digmaan. Kaya yung obelisk niya dinala doon sa Roma. Pero later on, ano nangyari? Bumagsak ng imperyo ng Roma, yung obelisk na yun. May cross sa ibabaw nito. Ibig sabihin, natalo rin ang imperyo ng Roma ng kaharian ng Panginoon Kristo, which is the church. Kaya yun yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44 na lahat yung imahe na yun bumagsak dahilan dun sa bato na galing sa bundok na dumurog sa imahe na yun. Pinapatunayan na katulad ditong binabanggit sa Ebanghelyo sa Mark chapter 4 na yung binhi ng mustasa ay lumaki ng lumaki at naging puno. Hindi ko lang alam kung saang translation yon, Mystery of Faith. May nabasa ako dati na yung bato na dumurog sa paa ng imahen ay lumaki ng lumaki at pumuno sa buong daigdig. Yun yung hinahanap ko ng salin, hindi ko makalimutan yun. Yun yung salin na nakita ko. Which is, kung titingnan mo, tugmang-tugma sa iglesyang itinatag ng Panginoon Kristo na sinasabi doon sa Daniel chapter 2 verse 44, itong kaharian na ito, sabi niya, God will set up a kingdom that shall not be destroyed. Di ba? Ano sinasabi doon sa Matthew 16? Ganoon din. I will build my church that even death cannot prevail against it. Then sa Matthew 7:24, sinasabi doon na nung bumayo ang bagyo, ang baha, hindi na sira yung bahay sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. You see, the parallel, very consistent from the prophecy pa lang sa Old Testament na ang kaharian na ito hindi mawawasak, hindi masisira, at hindi mapupunta sa ibang mga tao. At mismo ang magtatayo ng kingdom, God will set up a kingdom. Kaya nga doon sa Psalm 127, mga kapatid, kung nabasa nyo na yan, related pa rin ito. Sa Psalm 127 verse 1, sabi niya, unless the Lord will build the house, the labor of those who build is in vain. Ay walang kabuluhan. So kung ang iglesia mo na kaya nabibilangan ay tao lamang ang nagtayo, base doon sa Psalm 127, is walang kabuluhan. Kasi sinasabi doon sa Daniel chapter 2 verse 4,
in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed or be handed over to another, ay mapapasa kamay ng ibang tao. O maging dun sa 2 Samuel chapter 7, verse 12 to 14, di ba? Ano sinasabi dun? Ang kanyang kaharian ay magpakailanman. So you see, sa prophecy pa lang, maging dito sa Ebanghelyo ngayon, na itong binhi ng mustasa hindi sinabi na namatay at muling tumubo ulit. Kalaunan. Walang ganun. Yung binhi ng mustasa tumubo at lumalaki ng lumaki. At hindi ito namatay or nawasak. Di ba? Ang linaw sa parabol, walang binanggit ang Panginoon na ang kaharian ng Diyos ay mahalin tulad natin sa isang binhi ng mustasa ng naitanim. Tumubo ng tumubo, lumaki ng lumaki. Lumaki ng lumaki. Then, kalaunan namatay. At muling tumubo ito kalaunan. Walang ganon. Brother John, nakarating sila doon. Iba nakita nyo, mga kapatid, kung yung parallel nitong Ebanghelyo ay napakarami, marami siyang mga parallel na ipinapakita na itong hindi, makikita natin na pwede naman na totoo yan, totoo yan, His kingdom is an eternal kingdom, His dominion endures from generation to generation. Sabi pa nga nina, narinig ko nga kay Nomina Sakray, kay Brother Hamsky Ray, na sabi niya, all generations shall call me blessed. Yung Luke chapter 1 verse 48. Kung natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon, then may mga generation na hindi tatawagin siyang blessed. Kasi tayo naman ng mga Katoliko tumatawag sa ay Mama Mary na blessed. So kung natalikod daw yung iglesia, halimbawa mga 50 AD natalikod hanggang na lumutang lang uli noong July 27, 1914, hindi natupad yung Luke chapter 1 verse 48. So hindi ko makalimutan yung sinabi ni Brother Hamsky Ray. So, yung sabihin, hindi talaga matatalikod. Dito sa parabola nga sa parabol lang ng mustasa Isang mustasa na binhi, lumaki ng lumaki, at lumaki na naging punong kahoy. Pero hindi sinabi ng Panginoon, wala man lang hint na at ang binhi na ito ng mustasa na namatay siya. Di ba? Pwedeng ganun. Itong binhi ng mustasa. Kasi it's talking about the kingdom of God. Ngunit itong binhi ng mustasa na kanyang tinanim ay namatay. At pagkatapos itong namatay, kalaunan, nabuhay ito sa ibang lugar. At tumubo ng tumubo at lumaki ng lumaki. Walang ganon Or else, it will contradict to the prophecies in the Old Testament, mga kapatid. Kaya nga, sabi, ang binhi ng mustasa lumaki ng lumaki na naging punong kahoy. Take note na sinasabi niya, it is a comparison of the kingdom of God. Mga kapatid. So yan. So maybe that is by now, mga kapatid, na ang pinapakita ng Ebanghelyo na ipinapakita ng Ebanghelyo na siguro makikita natin na yung katapatan ng Panginoon sa atin. Yung at ang isa siguro sa aral na makikita natin about sa Ebanghelyo ngayon na yung ginagawa natin, katulad ng ginagawa ko, or ginagawa natin is gawin na natin yung parte natin. And the rest, the Lord will do the rest.
Yun yung sinasabi sa paunang part ng Ebanghelyo eh. Yung naghahasik, pagkatapos siya maghasik ng binhi, aalis lang siya. Kami ganun din. Kapag maghasik kami, aalis din kami. Kapag magtanim kami ng palay, cultivate namin yung lupa, prepare ng lupa, saka itanim namin yung palay. Wala na, beyond our control na sa amin yun kung tutubo ba yung binhi na yun or hindi. Diba? So, later on, lalago yun. Wonder Woman, smart girl. Ang gabutin na mustaan sa oo. Pero maging, lalago lang yan kung magiging katulad tayo nung sa Matthew 13, yung ating puso or ating buhay ay maging katulad noong lupa na matabang lupa. Kaya itong ginagawa natin, there are type of soil na kung saan hinahasik natin itong salita ng Diyos. Depende kung papaano ito tatanggapin ng mga makikinig. Tayo ba yung matabang lupa? Lupa sa dawagan? Lupa sa tabi ng daan? At yung sa kalsada? So sana ipanalangin natin na ang salita ng Diyos ay maihasik sa atin na nawa tayo na magtatanggap nito ay magiging ang ating puso ay magiging katulad ng matabang lupa para kapag maasik ang salita ng Diyos ay ito'y lalago. Malalaman natin yan balang araw kung totoo na tayo ay matabang lupa ang ating mga puso sapagkat makikita natin magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay, mga kapatid. So, sana, panalangin natin, Lord, as I am listening to your word, let my heart be like a good soil. Yung fertile soil, katulad ng sinasabi sa Matthew chapter 13. Huwag nawa maging katulad ng sa dawagan, huwag nawa maging katulad sa batuhan, huwag nawa maging katulad ng sa daan. Hayaan mo na ang iyong salita ay huwag nawa agawin sa akin ng aming kalaban. Nawa ang iyong mga salita ay tumubo sa aming buhay upang sa gayon ito'y aming maisabuhay at lalago kami sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. So maybe that is by now, mga kapatid. Shalom, maraming salamat po, and may God bless us and keep us safe and sound sa araw na ito, mga kapatid. At ingatan nawa tayo ng Panginoon, gabay at patubayan, iligtas tayo sa lahat ng mga bibigat ng mga pagsubok at mga karamdaman. At pagpalain tayo ang lahat ng ating gagawin ng ating mga kamay sa araw na ito. So maraming salamat sa mga nag-likes, 1.3 yung likes, pero sana 1.3 din sila lahat, yung mga nag-tap ng screen, at yung mga nag-comment, at yung mga si Mystery of Faith, si Joey R, si Bob, si Wonder Woman, Smart Girl, Brother Joseph, June, Chef D, Antonio Asuncion, Memako, Jesse Valdez, Phil May Parax, at saka si Matt, saka si Giselle Toliao, at saka si Melchor Pamplona. At maging yung hindi man nag-tap ng screen yet they considered to listen to us. So si Lord na po nawa ang magpala at mag-ingat sa atin. My verse for you is Numbers 6:24-26 at saka Psalm 91 verse 11. Basahin nyo na lang po sa Bible na. Signing off, my dear brothers and sisters. Shalom. A blessed Friday sa ating lahat. Thank you, Brother June.